God, pagpapala, biyaya na nagmumula sa ating Panginoon, sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin. At muli, atin pong pag-aaralan ng kanyang mga salita. At ito po ay atin tunghayan sa aklat ng Apokalipsis o Revelation chapter 11, verse 15. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Revelation chapter 11, verse 15. Ganito ang sinasabi. At humihip ang ikatlong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita at ito yung ating paksang pag-aaralan about sa tinatawag na divine government. At ito kasi ay mangyayari, magaganap kasi ang mga bagay na ito dito sa ibabaw ng lupa. Hindi po ito sa kalangitan, hindi po ito sa langit, kundi dito sa ibabaw ng lupa mangyayari itong Revelation chapter 11 verse 15. Kaya ang sabi rito, ang kaharian ng sanlibutan ay mapapasa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. Ito ang sinasabi. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. Kaya ito ay isang pangyayari na magaganap sa ibabaw ng lupa at ito ay hindi malayo sa atin or maaari na ito ay ating abutan or else ay dapat maging kabahagi tayo nito at ipaliwanag na lang natin ang mga bagay na ito sa ating pag-aaral ng ito. Pero much better sana tayong lahat na nakikinig sa mga oras na ito ay maging kabahagi tayo dito sa tinatawag na banal na pamahalaan or divine government. Sapagkat dito, binanggit dito na ang kaharian ng sanlibutan, itong kaharian ng sanlibutan ay mapasa sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. Kaya kung ating pong maalaala ang pagtukso ng dyablo sa ating Panginoon Kristo matapos na siya'y makapag-ayuno, ay inialok din siya ng dyablo na kung saan ay ibibigay sa kanya ang mga kahariang ito na naririto sa sanlibutan kung sasambahin siya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi rito sa aklat ng Matthew chapter 4 verse 8, ganito ang sinasabi, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamana sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan at ang kalwalhatian nila. At sinabi sa kanya, ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoong mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nang magkagayoy iniwan siya ng dyablo. At narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Kaya sa mga tuwid, ang tinutukoy ditong kaharian ng sanlibutan, itong ating daigdig na kinalalagyan o ang ating sanlibutang kinalalagyan. Then, ang sabi dito sa aklat ng Revelation sa ating teksto, ang Revelation chapter 11 verse 15, ang kaharian ng sanlibutan ay napasa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. Kaya dahil dito, ito ay mangyayari sa ibabaw ng lupa, hindi po sa langit. Kaya meron tayong nababanggit na divine government at ito yung pamamahala ng ating Panginoon Kristo sa ibabaw ng lupa. Kaya dahil dito, napakahalaga po na ito ay ating maunawaan upang tayo naman ay makapaghanda at maging kabahagi nito sapagkat napakadakila para sa buhay natin na tayo'y maging kabahagi sa paggawa at pagpapakahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dahil dito, ito po yung binabanggit sa banal na kasulatan sa Revelation chapter 20 verse 1 to 6. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay at sinunggaban niya ang dyablo
ang matandang ahas na siyang dyablo sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang dyablo at Satanas at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang wag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon at pagkatapos nito ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. At nakita ko ang mga luklukan at ang mga nagsisiluklok sa mga ito at sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus, dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Mapalad at banal ang mapalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya ito yung mangyayari, yung tinatawag natin na divine government, at binanggit nga sa ating teksto na ang kaharian ng sanlibutan ay mapapasa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. At ito'y mangyayari magaganap pagkatapos ng tinatawag na Great Tribulation. Pero bago magkaroon ng Great Tribulation, yung pasimula ng Great Tribulation, magkakaroon ng tinatawag na rapture. At itong rapture na ito na tinatawag natin, ito yung first resurrection. Kaya dito sa kalagitnaan ito ng pagdating ng ating Panginoon Kristo, ito'y sa alapaap yung pag-agaw. Sasalubong tayo sa Panginoon sa alapaap, at ito ang sinasabi ng unang Tesalonica chapter 4 verse 16 to 17 na sinasabi sa mga bagay na yaon ay darating ang ating Panginoon at sasalubong tayo sa alapaap at sa Panginoon tayo magpakailanman. Ito ay buhay man o patay, basta yung mga sumampalataya sa Panginoon at binanal ng ating Panginoon sa mga tuwid ay nakipagkaisa sa banal na dugo ng ating Panginoon Kristo, ang bagong tipan. At dahil sa kanilang pagkakasundo o pakikipagkaisa sa banal na dugo ng Panginoon, ang bagong tipan, sila'y nilinis ng ating Panginoon, pinatawad sa kasalanan, at pag humihit nga itong trompeta o pakakak ng ating Panginoon Diyos, buhay man o patay na lahat na nakipagkasundo sa dugo ng tipan ay sasalubong sa Panginoon sa alapaap, at doon ngay sa Panginoon tayo magpakailanman. Then yun na po yung pasimula ng Great Tribulation sa ibabaw ng lupa, at doon sa pag-agaw naman ng Panginoon sa lahat ng kanyang banal ay magkakaroon ng tinatawag na awarding o marriage supper of the Lamb. Nang ibig sabihin, ito yung kasalan na kung saan ay merong awarding sa lahat ng mga banal, habang narito sa ibabaw ng lupa naman ay nagaganap yung dakilang kadalamhatian o kapighatian, yung mga disaster, yung mga salot na natatala dito sa aklat ng Revelation, na ang araw ay magdidilim, at dahil sa hirap, dahil yung pagdidilim ay hindi ito isang araw lang, tapos meron pang pagbagsak ng mga bituin, at dahil dito ito yung kalamidad na hindi kayang kontrolin ng teknolohiya ng tao. Kaya sabi nga, kahit pa meron tayong tinatawag na generator, meron tayong tinatawag na yung solar, pero kapag ang araw ay hindi nagbigay ng liwanag, lahat ng electronic na gumagamit ng solar magsa-shutdown. At dahil doon, ito yung hindi kayang kontrolin ng teknolohiya ng tao, kakayanan at kaalaman ng tao. Kaya yung Great Tribulation magaganap, at ito'y dahil sa kamay ng ating Panginoon Diyos, na ang mga tao na hindi nakinig sa kanyang paalaala at babala, dito mangyayari, magaganap yung tinatawag na pagpapakahayag ng ating Panginoong Hesus sa ibabaw ng lupa. Kaya dahil dito, sa magbagay na nagaganap na ito, pwede nating maiwasan yung Great Tribulation
kung tayo'y makikipagkasundo sa dugo ng tipan ng ating Panginoon sapagkat kukunin muna niya ang mga banal, bagamat merong mga banal na mapupugutan ng ulo sapagkat ini-implement na nga yung panggigipit sa ibabaw ng lupa para kontrolin ang lahat ng tao. Pero sila ay tumanggi na sumamba sa hayop o tumanggi sila na tumanggap sa kanilang kamay at sa kanilang noo ng tinatawag na mark of the beast. Talagang tumanggi sila at dahil doon napugutan sila ng ulo. Pero mapalad sila dahil bagamat sila'y namatay na, kasama sila sa tinatawag na first resurrection. At dito sa first resurrection na ito nga yung awarding sa kalangitan. Awarding sa kordero o ang kasalan sa kordero. At pagkatapos ng 7 taong dakilang kadalamhatian sa ibabaw ng lupa, tapos na rin yung tinatawag na awarding o piging sa kalangitan sa piling ng ating Paiso Kristo. Ang Panginoong Hesus ay bababa sa ibabaw ng lupa personal. As in personal, sapagkat sa mga panahong yon, ang bansang Israel ay nag-withdraw doon sa tinatawag na the beast o doon sa hayop. And then yung inaccept nila na tinatawag na Mesias ay kanilang napag-unawa na yun pala ay false Mesias. Kaya dahil dito sila'y magwi-withdraw at sila'y paparoon sa lugar ng Mido. At doon sa lugar ng Mido sila'y gigipitin ng tinatawag na bawat bansa na galit sa kanya. At dahil doon, bababa ang Panginoon para tulungan ang Israel. At pagbaba ng Panginoon, personally, dito na rin magaganap yung judgment of the living nation. Dito sa judgment of the living nation, hahatulan niya ngayon ang ibabaw ng lupa. Na ang ibabaw ng lupa ay aalisin niya lahat ng sumamba sa hayop at lahat ng meron tatak nito o merong mark of the beast. At ang maiiwan lamang dito ay yung mga walang tatak ng beast o walang mark of the beast. At dahil dito lilinisin ng Panginoon ang ibabaw ng lupa sa pamagitan nga ng tabak na lumalabas sa kanyang bibig. At dahil dito ang maiiwan lamang sa ibabaw ng lupa ay yung mga hindi tumanggap ng mark of the beast sa kanilang kamay, sa kanilang noo. At dahil dito siya ngayon yung mamamahala sa loob ng 1,000 taon. At dito rin, ang sabi nga sa Revelation chapter 20, ibinulid sa kalaliman ang dyablo. At yung dyablo ay hindi makapandadaya sa ibabaw ng lupa sa loob ng 1,000 taon. Sa matuwid talagang ang nagpagulo sa ibabaw ng lupa ay ang dyablo na dumadaya sa bawat tao. Daya lang naman, pero ito nga ang mabigat, darating ang panahon, magkakaroon nga ng panggigipit. At dito sa panggigipit na ito ay dito malalaman kung ano ang nilalaman ng puso ng tao. Bagamat ito'y kabahagi pa rin ng tinatawag na daya. Kaya dapat po tayo ay merong kaalaman, meron tayong kaunawaan, meron tayong pagkaunawa sa mga bagay na kalooban ng Diyos, ano ang nangyayari, nagaganap sa ibabaw ng lupa. Ito po'y kaganapan lang ng mga natala dito sa banal na kasulatan at pwede tayong maghanda, pwede tayong mag-prepare. Then, ang binanggit dito sa Revelation chapter 20, na sinasabi ron sa verse 6, mapalad at banal ang mapalakit sa unang pagkabuhay na mag-uli sapagkat sila ay makakasama ng Panginoon sa kanyang paghahari sa loob ng 1,000 taon at walang kapangyarihan sa kanila yung ikalawang kamatayan. Kaya doon nabanggit natin yung Romans chapter 8 verse 1, walang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. At ito ngang pumasok sa first resurrection, wala nang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan sa kanila. Then sila ay makababalik pa dito sa ibabaw ng lupa kasama ng ating Panginoon Kristo at sila'y maghahari daw kasama ng ating Panginoong Hesus sa loob ng 1,000 taon. Kaya ibig sabihin, meron tinatawag na millennial reign of Christ. Ito ang paghahari ng ating Panginoong Kristo sa ibabaw ng lupa. Prophetically, meron talagang mga binanggit sa banal na kasulatan. Wala pa man yung bagong tipan ay binabanggit na ng mga propeta na magkakaroon ng tinatawag na banal na pamahalaan. Tingnan po natin yung Isaiah
chapter 65 verse 17, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan na kung saan ay magkakaroon ng tinatawag na bagong langit at bagong lupa, bagamat may binabanggit din ang Revelation chapter 21 na sinasabi ron ay nakita niyang bumaba ang bagong langit at ang bagong lupa. Pero yung tinutukoy dito sa Isaiah chapter 65 verse 17, itong bagong langit, bagong lupa, ito po ay binanggit ay patungkol dito sa ibabaw ng lupa at hindi ito yung new heaven and new earth ng pagkatapos ng paghukom ay may bababa o lalabas na bagong langit at bagong lupa na tatahanan ng mga tao at tatahanan din ng ating Panginoon magpakailan-kailanman. Dito sa aklat ng Isaiah, prophetically binanggit na ito sa aklat ni Propeta Isaiah chapter 65 verse 17. Sapagkat narito ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang dating bagay ay hindi maalaala o mapapasaisip man, ngunit kayo'y mga tutuwa at mga gagalak magpakailanman sa aking nilikha. Sapagkat narito aking nilikha na kagalakan ng ang Jerusalem at kaligayahan ang kanyang bayan. At ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya sa aking bayan, at ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kaniya o ang tinig man ng daing. Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay o ang matandaman na hindi nalubos ang kanyang kaarawan, sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang, at ang makasalanan na may 100 taon ang gulang ay susumpain. At sila'y magtatayo ng mga bahay at ang mga yaoy kanilang tatahanan, at sila'y mga uubasan at magsisikain ng mga bunga niyaon. Sila'y hindi na magtatayo at iba ang tatahan. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain, sapagkat kung paanong ang karawan ng punong kahoy ay magiging gayon ang karawan ng aking bayan, at ang aking mga pinili ay magaganap na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Sila'y hindi gagawa na walang kabuluhan o manganganak man para sa kasakunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon, ang kanilang mga anak na kasama nila, at mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantalang sila'y nagsasalita, aking didinggin. Ang lobo at ang kordero ay manginginain magkasama, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Ang alabok ang magiging pagkain ng ahas, at sila'y hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. Ito yung bagong langit, bagong lupa na binanggit dito ni Propeta Isaiah na ang ating Panginoon ay gagawa sa mga darating na panahon ng mga bagay na ganito. Ang sabi nga, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang katuwaan sa kanila. At ay binanggit din dito, yung daw sanggol ay aabuti na 100 taon, pero yun ay talimhaga pa rin yun. Dahil sa paghahari ng Panginoon Jesucristo, kung wala ang dyablo, walang mandaraya, ang buhay ng tao ay hahaba at hahaba. Nang ibig sabihin na andun yung kapayapaan, na andun yung kagalakan sa buhay ng tao, and then kasama ng kapayapaan daw at kagalakan sa buhay ng tao, makikita natin dun daw sa mga hayop, sa kanila man ay walang pagkakaalit-alitan. Kaya dahil dito, ito rin yung ating mapapansin, ito rin yung ating makikita na sa ibabaw ng lupa ay magkakaroon ng tinatawag na kapayapaang tunay. Dito sa aklat ng Isaiah, mula sa chapter 11, mula verse 1 hanggang 10, ganito rin ang sinasabi. At lalabas na usbong sa puno ni Isay, ang isang sanga mula sa kanyang ugat ay magbubunga. At ang Espiritu ng Panginoon ay sasa kanya, ang diwa ng karunungan at kanuwaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. At ang kanyang kaluguran ay magiging sa
pagkatakot sa Panginoon at hindi siya hahatol ng ayon sa paningin ng kanyang mata ni sasaway man ng ayon sa pakinig ng kanyang mga tenga, kundi hahatol siya ng katwiran sa dukha at sasaway na may karampatan dahil sa mga maamo sa lupa, at sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kanyang bibig, at ng hinga ng kanyang bibig ay kanyang papatayin ang masama. At katwiran ang magiging bigkis ng kanyang baywang, at pagtatapat ang pamigkis ng kanyang mga balakang. At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero, at ang leopardo ay mahihigyang kasiping ng batang kambing at ng guya, at ang batang leon at ang patabain na magkakasama ay papatnubayan sila ng munting bata, at ang baka at ang oso ay manginginain, at ang kanilang anak ay mahihigyang magkasiping, at ang leon ay kakain ng dayami gaya ng baka. At ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas, at isusuot ng batang kahihiwalay lang sa suso ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong, at hindi sila magsisipanakit o magsisipaniraman sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. At mangyayari na sa araw na yon ang angkan ni Isay na tumatayong pinakang watawat ng mga bayan, hahanapin ng mga bansa ang kanyang kapahingahang dako at magiging maluwalhati. Ito yung binabanggit ng mga propeta na magkakaroon ng ibayong kapayapaan sa ibabaw ng lupa, at isinalarawan dito yung mga mababangis na hayop ay magkakasundo-sundo. Then ang tao, yung bata at mababangis na hayop ay hindi magkakaroon ng pananakit. Nang ibig sabihin, andito nga ang paghahari ng ating Panginoon. Kaya nga ito tinawag na banal na pamahalaan. At yun ay mangyayari, magaganap kapag naghari ang Panginoong Hesus ng 1,000 taon. At eto pa yung maganda, ayon sa prophetic word ng Isaias pa rin, chapter 2, verse 1 hanggang sumusunod na talata. Isaiah chapter 2. Ang salita na naalaman ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem, mangyayari na sa huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol, at ang lahat ng mga bansa ay magsisiparoon doon, at maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi, halina kayo at tayo magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan, at tayo magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. At siya hatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao, at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging sudsud, at ang kanilang mga sibat ay magiging karit, at ang mga bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, o mag-aaral pa man sila ng pakikipagdigma. O sambahayan ni Jacob, halina kayo at tayo'y magsilakad sa liwanag ng Panginoon, sapagkat yaong binayaan ng iyong bayan na sambahayan ni Jacob, sapagkat sila'y puspos ng mga kaugalian mula sa silanganan at mga inkantador gaya ng mga Pilisteo, at sila'y makikipagkamay sa mga anak ng mga taga-ibang bayan. Ito makikita natin dito sa prophetic word ni Propeta Isaiah sa huling panahon, sa mga darating na huling panahon. Ang sabi ron, ang bahay ng Panginoon ay matatatag doon sa bundok. Kaya dahil dito, doon daw ipapahayag ang mga aral at mga daan ng ating Panginoon. At dito makikita natin kapayapaan sa lahat ng dako, dahil yung mga tabak daw ay kanilang pupukpukin upang maging mga sudsud. At yun daw kanilang mga sibat ay kanilang pupukpukin upang maging karit. Ang tabak at sibat na inihanda upang pumatay ng tao at pumuksa sa kanyang kapwa ay hindi na kailangan, kaya ito ay i-convert na lamang sa paghahalaman at sa pagtatanim. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita. Sa paghahari ng ating Panginoong Kristo, related ang mga bagay na ito, sapagkat ang mga bagay na ito hindi pa nararanasan ng ibabaw ng lupa.
Bagamat ang binanggit kasi dito ay tabak at sibat, sapagkat noon nang sulatin nito ay talagang hindi pa uso ang pulbura, hindi pa uso ang baril. Kaya kung sulatin man ng propeta, mga sandatang makabago, at ito ay yung kanyon, ito yung nuclear, ito yung atomic, ito yung mga laser, ay hindi mauunawaan yun ng tao, sapagkat sa kanilang panahon, ang sandata sa pakikipagdigma ay ang mga sibat at tabak. Kaya dahil dito, itong pumupuksa at pumapatay sa tao ay i-convert, i-divert na lamang ito sa paghahalaman sa ikabubuti ng bawat tao. At mangyari nawa ito na tayo'y kabahagi rin dito, sapagkat ito'y itinala, mangyayari, magaganap, hindi mapipigilan ito ng tao. Walang makapipigil. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Isaiah chapter 43 verse 11 to 13, sinasabi ron, ay gagawa siya at sino ang pipigil. Kaya dahil dito, sabi nga, gumugulong ang panahon, lumilipas ang mga panahon at dumarating na tayo dun sa dulo. Dumadating na tayo dun sa huling panahon na sinasabi nga roon sa aklat ng Revelation chapter 13 na magkakaroon ng tinatawag na mark of the beast, para daw wag makabili o hindi makapagbili. Kaya sabi nga, ito yung tinatawag na no choice ang tao kapag gusto niya na mabuhay ng ayon sa kalooban ng sanlibutan. Yung tinatawag na worldly pleasure. Kung ito ay totoo, nangyayari, nagaganap, natural sinabi ng Biblia. Pero kung ito'y nakikita na rin natin, nangyayari, nagaganap, pwedeng mangyari, pwedeng maganap, mas lalo tayong maniwala at manalig sa ating Panginoon Diyos na nagmamahal sa atin, na gumawa ng kanyang biyaya upang sa gayon, wag natin maranasan yung mga ganong senaryo, ang tinatawag na Great Tribulation. Kaya dahil dito, ito yung mangyayari. Sa paghahari ng Panginoon, walang digmaan. Pag-ibig at kapayapaan ang nagaganap at nangyayari. Nang ibig sabihin, sa loob ng 1,000 taon, walang mga pandarayang magaganap sa buhay ng tao, sapagkat ang dyablo ay nakabilanggo, nakakulong din dun sa tinatawag na kalalim-laliman, yung bottomless pit. Nang ibig sabihin, kung walang mga mandaraya, ikinulong, ang Panginoong Hesus ang naghahari. Dahil dito, ito yung kapayapaan sa buhay ng tao. Kapwa-tao, pag-ibig sa isa't isa, kapayapaan sa isa't isa, kagandahang loob sa isa't isa, at pati daw yung mga mababangis na hayop, umaamo. Kaya dahil doon, ang sabi ron, yung daw sanggol maglalaro at kanyang isusuot yung kanyang kamay sa lungga ng unupong at hindi daw masasaktan yung sanggol sa kanyang paglalaro. Dahil dito, napakaganda na tayo po ay kabahagi. Ito po yung 1,000 years. After ng 1,000 years, ang sabi ron, pakakawalan ang dyablo. At pag pinakawalan ang dyablo, muli niyang madadaya ang ibabaw ng lupa. At yun nga, titipunin niya uli yung kanyang madadaya, at ang sabi ron, sila'y makikipagbaka sa tinatawag na Gog and Magog. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita, na ating mapapansin. Itong 1,000 taon, ipinahayag ito ng banal na kasulatan, at meron din talinhaga nito ang ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng Lucas chapter 11, ating pong tingnan. Nasaan niya ba gayon? Sa aklat ng Lucas, na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng tinatawag na talinhaga patungkol sa mga bagay na mangyayari at magaganap. Okay. Kaya dahil dito, napakahalaga na makita po natin na ang ating Panginoon, siya yung nagbibigay ng kaunawaan sa mga bagay na mangyayari at magaganap upang tayo ay maging kabahagi niyaon. Okay, excuse me, Lucas chapter 19 verse 11. Ganito po ang sinasabi. Samantalang pinakikinggan nila ang mga bagay na ito, ay dinugtungan niya ang salita, ang isang talinhaga, sapagkat siya'y malapit na sa Jerusalem, at sapagkat kanilang inakala na pagkadakay, mahayag ang kaharian ng langit. Sinabi nga niya, isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain.
upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kanyang sarili at magbalik. At tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina at sinabi sa kanila, ipangalakal niyo ito hanggang sa ako ay dumating. Datapwat, kinopotan siya ng kanyang mga mamamayan, ipinahabol siya sa isang sugo na sinasabi, ayaw kami na ang taong ito ay maghari pa sa amin. At nangyari na nang siya'y muling magbalik at matanggap na ang kaharian, ay ipinatawag niya ang sa kanyang harapan ang mga aliping yaon at binigyan niya ng salapi upang maalaman niya kung gaano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. At dumating ang isa sa harapan niya, ang una na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 10 mina pa, at sinabi niya sa kanya, mabuting gawa, ikaw ay mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kakaunti, magkakaroon ka ng kapamalaan sa 10 bayan. At dumating ang ikalawa at nagsabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 5 mina pa. At sinabi sa kanya, mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kakaunti, magkakaroon ka ng kapamalaan sa 5 bayan. At dumating ang iba pa at nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Dahil sa ako'y natakot sa iyo, sapagkat ikaw ay taong mabagsik, kinukuha mo ang hindi mo inilagay at ginagapos mo ang hindi mo iniasik. At sinabi sa kanya, sariling bibig mo kita hinahatulan, ikaw na masamang alipin, nalalaman mo na ako'y taong mabagsik at kumukuha ng hindi ko inilagay at gumagapas sa hindi ko iniasik. Kung gayon, bakit hindi mo nilagay ang salapi sa bangko at nang sa aking pagbabalik ay mahingi ko yaong pati ang tinubo? At sinabi sa mga nahaharap, alisin ninyo sa kanya ang mina at ibigay sa may 10 mina. At sinabi nila sa kanya, Panginoon, siya'y merong 10 mina. At sinasabi ko sa inyo, bibigyan ang bawat mayroon, datapwat ang wala, pati ang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin nyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. At nang masabi niyang gayon ay nagpatuloy siya sa unahan na umahon sa Jerusalem. Ito yung talinhaga na sinabi mismo ng ating Panginoong Kristo, related dito sa prophetic word at dito sa aklat ng Revelation, na kung saan ay sinabi niya ang isang mahal na tao ay umalis at paroroon sa isang malayong lugar upang tanggapin ang isang kaharian na nauukol sa kanya. Pero bago siya umalis, iniwanan niya ng mga talento o mina itong kanyang mga alipin. Ang ilay tig sa 10, ang ilay tig 5, at ayos sa kanya-kanyang kaya. Dahil dito, nang bumalik na nga ang Panginoon at natanggap na niya ang kahariang nauukol sa kanya, narito yung sinabi ng alipin, hinarap niya yung mga taong pinagkatiwalaan niya. Ang sabi rito ng isang alipin, Panginoon, yung ibinigay mong 10 mina ay nagtubo ng 10 mina pa. Ang sabi ng Panginoon, mabuting gawa, tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunti, dahil dito pamamahalain kita ng 10 bayan. Kaya dito, kung titingnan natin, yung alipin nang tumanggap na ang kanyang Panginoon ng kaharian, ay inihahanda siya ng kanyang Panginoon para yung kanyang kaharian ay mapamahalaan. At ang sabi niya sa tapat na alipin, bibigyan kita ng kapamalaan para sa 10 bayan. Yun daw tumanggap ng 5 mina, ang sabi rito, tumubo ng 5 mina pa. At ang sabi rito, tapat na alipin, mabuting gawa, nagtapat ka sa kakaunti, pamamahalain kita sa 5 bayan. Kaya dahil dito, itong inilalaan na kaharian ng Panginoon na kanyang tatanggapin, ay inihahanda rin niya ang kanyang mga tapat na alipin upang makabahagi para sa kanyang kahariang tatanggapin. And then dito sa tinatawag na divine government ng ating Panginoong Jesucristo, kaya tinawag na divine government, narito kasi ay ang banal ng pamamahala. Then ang buong sanlibutan ay paghaharian ng ating Panginoong Jesucristo.
Pero meron siyang mga tapat na alipin, mga tapat na kaibigan na nagtapat sa kakaunti at kanyang pamamahalain ito sa kanyang paghahari. Maybe 10 bayan, maybe 5 bayan, maybe 20 bayan, depende sa kanilang katapatan, depende sa kanilang mga kakayanan. Kaya dahil dito, ang paghahari ng Panginoong Hesus sa ibabaw ng lupa, ito yung pinakang magandang magaganap sa ibabaw ng lupa, na ang pag-ibig ay maghahari, ang kapayapaan ay maghahari, at ang sabi nga ron, even yung mga leopardo, even yung mga leon, even yung mga oso, even yung mga ulupong, yung kanilang bangis ay mawawala. Magiging kaibigan sila ng tao at sila man ay magiging magkakaibigan din, at ang lahat ng tao ay may pag-ibig sa isa't isa, at ang lahat ng tao ay may kapayapaan sa isa't isa. At dahil doon, ano daw ang gagawin nila sa kanilang sandata? Ano daw gagawin sa siba? Pupukpukin na lamang daw ito, papandayin ng panibago at gagawin na lang karet. Ano daw gagawin sa tabak? Ito ay pupukukin na rin, papandayin na lang ito at gagawin na lang daw sudsud upang sa paghahalaman at pagtatanim magagamit. Sa panahon natin ito yung makikita natin. Malaking problema kasi sa ating bansa yung tinatawag na mga sandatang pandigma. Pero sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na magagamit ang mga sandatang pandigma, sapagkat ang maghahari ay pag-ibig, ang maghahari kapayapaan, ang maghahari ay ang pagmamalasakit sa isa't isa, pagtutulungan at pagdadamayan sa isa't isa, at higit sa lahat ang buong kapaligiran. Ang sabi nga, maging sa mga leopardo, sa leon man, maging sa mga oso man, maging sa mga ulupong, wala doon yung tinatawag na pagkakaalitan. Wala yung kanilang bangis. Ang naghahari sa kanila ay ang pag-iibigan, o tinatawag na pagiging magkaibigan. Magkakaibigan sila ngayon. Sabi nga, yung kordero daw at yung anak daw ng leon, maglalaro daw at hindi magsasakmalan. Kaya dahil dito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, kung meron po tayo nakikita na hindi magandang kaganapan sa ibabaw ng lupa, sa kabila ng mga bagay na ito ay merong magaganap na napakagandang bagay, at harinawa tayo po'y kabahagi sa mga bagay na ito. Maging kabahagi tayo sa paghahari ng ating Panginoong Hesus. Hindi man tayo magkaroon ng tinatawag na mga kapamalaan, pero ang mahalaga ay maging kabahagi tayo sa tinatawag na first resurrection, sapagkat wala daw hatol o walang kapangyarihan yung ikalawang kamatayan dun sa mga mapapasama sa first resurrection. Ito yung kung tawagin ay rapture. Then, ang lahat ng na-rapture ng ating Panginoong Hesus after 7 years ng pagpipiging sa kalangitan, at after ng 7 years na Great Tribulation sa ibabaw ng lupa, bababa nga ang ating Panginoon, sapagkat naroroon ang Israel ay nag-withdraw doon sa tinatawag na the beast. At dahil dito sa kanyang pag-withdraw, sila ay aalis sa lupain at sila'y mapapadako sa lugar ng Megido. At doon bababa ang ating Panginoon at tutulungan ang Israel, at dahil dito magkakaroon ng tinatawag na judgment of the living nation, at yun ang pasimula na magtatagumpay ang Panginoon, maging yung mga kasama niyang mga banal na kasama niyang bumaba sa ibabaw ng lupa, sila'y magtatagumpay. At dahil dito, lahat ng merong mark of the beast ay mawawala sa ibabaw ng lupa. Ang maiiwan lamang ay yung talagang hindi tumanggap nito. At dahil dito, sila uli yung magpapasimula ng mga bagong tao sa ibabaw ng lupa. Then, sa kanilang pagpapasimula, sabi nga natin, wala na rin yung dyablo, dahil sa mga panahong yon, nakabulid sa dakong kalalim-laliman ng dyablo, walang mandadaya sa tao. Ibig sabihin, ayon sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, ayon sa kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Siya yung may control. Bagamat merong mga paghahari dito sa ibabaw ng lupa, merong kapamalan dito sa ibabaw ng lupa, pero kapag dumating ang panahon ng ating Panginoon Jesucristo, siya talaga yung magiging hari at Panginoon ng lahat.
Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, napakahalaga na makita natin ang mga bagay na ito. Bagamat parang nakikita nung iba na parang wala ng liwanag na darating, hindi naman, meron pa. Kailangan lang dumating ang madilim na ulap. Pero yung madilim na ulap, kapag ito ay nahawi, naroroon, tatanggapin ito ng lahat ng taong karapat-dapat. Kaya mga bagay na ito ay ating isinasaysay, ipinapakilala, isinisiwala upang magkaroon tayo ng pagkakataon na sabi nga ay ating napakinggan. Pero mahalaga rin yung ating interest. Yung interesado tayo kasi hindi lahat ay nang nakakaririnig ay interesado. Kaya doon sa talinhaga ng Panginoon sa aklat ng Lucas chapter 19 ay meron talagang ayaw na siya ay maghari. Sabi ron, nagpadala sila ng sugo. Sabi niya, ayaw namin kayo maghari sa amin. Ibig sabihin, ito ay mauuwi sa tinatawag na pananampalataya. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang ating gobyerno ay nagsisikap ng kaayusan. Ang ating gobyerno ay talagang nagsusumikap kung paano talaga aayusin ang ating pamahalaan. Kaya lang talagang hindi mangyari. Hindi talagang maganap. Meron talagang mga suwail, meron talagang maninira. Kumbaga sa tahanan, paliitin natin ang pamahalaan. Kumbaga sa loob ng tahanan, nagpasimula ang dalawang nilalang sa pag-ibig. Wala naman nagpasimula ng tahanan na hindi sila nagmamahalan. Nagpasimula talaga sila sa pagmamahalan, sa pag-iibigan. Pero habang tumatagal, ang pag-iibigan ito, ang pag-ibig sa isa't isa ay sinisira ng kaaway, dinadaya ng kaaway upang masira. Kagaya ng pinangaral nga natin. Sinira ni Satanas, ng Diablo, ang relasyon ng tao sa Diyos dahil nakikita niya, siya yung very close sa ating Panginoon. Sa lahat ng anghel, siya yung pinakang malapit sa ating Panginoon Diyos. Kaya sabi nga, ipinamahala ng ating Panginoon Diyos kay Lucifer ang lahat ng kapamalaan sa mga anghel. Ganon yung turing ng Panginoon kay Lucifer. Very close sila. Pero nung siya'y pumasok na sa tinatawag na pag-iimbot o pagmamataas, na gusto niyang umupo sa nukluan ng ating Panginoon Diyos, ibinaba siya ng ating Panginoon. Nahiwalay siya sa ating Panginoon at nakikita niya ngayon yung nilikha ng ating Panginoon Diyos, si Eva at si Adan, ang ganda ng relasyon sa Diyos, ang ganda ng ugnayan sa Diyos. At dahil dito, dinaya niya ang tao para yung magandang ugnayan ng tao sa Diyos masira. Ganito rin sa loob ng tahanan. Ang lahat ng dalawang nilalang ay nagpasimula sa pag-ibig. Pero sabi nga, ingatan natin na ang pag-ibig ay huwag masira. Kaya dahil dito, ang daya, lalang ng kaaway, ito ang nagiging problema sa loob ng tahanan. Kaya napakahalaga ang paglapit sa Diyos, napakahalaga ang pagkaunawa sa mga bagay ng kalooban ng Diyos para maingatan natin ang isang masayang tahanan. At dahil dito, kapag nangyari ang mga bagay na ito, ibig sabihin lamang yan, pinoproteksyonan tayo ng ating Panginoon. But majority, ang malungkot nga sa ating nakikita, para bang ito'y tadhana na lang ng buhay. Tinatanggap na lang nung iba, ito kasi ang kapalaran. Kaya dahil dito, ito rin yung ating pamahalaan. Gusto ng ating pamahalaanan, lahat ay mapalagay sa kaayusan, pero kapos sa tinatawag na kakayanan, sapagkat merong ang pandaraya. At lalo na, sabi nga, kapag ang Panginoon Jesucristo, ang ating Panginoon Diyos, ang kanyang mga aral at turo ay nahihiwalay, hindi po nagiging maganda ang mga payo ng mga kasangguni para sa ating bayan. Pero ako'y naniniwala, lalo na sa ating bansa, sa maraming mga bansa, sa sinasabi nila sa kanilang lahi, sa kanilang mga lipi, walang hindi naghahanap ng kaayusan. Pero laging may problema. Pero darating ang panahon, yung inaasahan ng ating mga leader na magkaroon ng tinatawag na isang pamayanang payapa, isang pamayanang naroon yung kagalakan at kasiyahan. Ito'y magkakaroon ng kaganapan later on sa paghahari ng ating Panginoon Kristo. Pero sa panahon natin ngayon, sikapin po natin na tayo na may malasakit na
sa ating kapwa, sa ating bayan, yung mga leader natin na may malasakit na sa bayan, gawin natin yung tinatawag na kalooban ng ating Panginoon Kristo. Upang sa gayon, pagdating ng panahon na ang Panginoong Kristo ay naghahari na, ito'y ipagkakatiwala rin niya yung mga bayan-bayan, ang mga distrito at ang mga nasyon sa kanyang mga aliping tapat. Kaya dahil dito, harinawa ang mga biyayang ito ay ating makita, ating maunawaan at maging kabahagi tayo sa Kanya, at sa panahon natin ngayon ay tayo po ay maging ilaw at tanglaw para sa ating mga kababayan, sa ating kapwa, sapagkat ang lahat ay potensyal na makabahagi sa reign of Christ, yung 1,000 reign of Christ, na ito ay para sa lahat. Kaya lamang, siyempre, yun mga tapat na tumiwala sa Panginoon, sa mga nagtagumpay at sa mga nakipagkaisa sa mga bagay na kalooban ng ating Panginoon Diyos. Napakaganda po kung sa panahon din natin ngayon, kahit kalahati man lamang ng ating daigdig, makita natin na meron tayong mga leader, merong mamamahala sa ating mga leader, na ang kanyang pamantayan at ang kanyang sandigan ay ang kalooban at katwiran ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Meron yan. Alam kong meron yan, sapagkat sabi ng banal na kasulatan, sa huling mga panahon yon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Sabi nga, bago dumating ang huling panahon o bago dumating yung tinatawag na rapture o yung tinatawag na Great Tribulation o yung tinatawag na paghukom sa ibabaw ng lupa. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, huwag po nating iwanan. Lagi tayong umasa na magkakaroon din na matuwid na pamamahala sa ibabaw ng lupa, at syempre, unahin po muna natin yung ating sarili. Dito muna tayo sa ating bansa. Harinawa yung ating bansa ay maging liwanag, maging ilaw, maging huwaran sa pananampalataya at pagkakilala sa ating Redeemer, sa ating manunubos. And then, kung dumating ang panahon, tayo po ay magiging kabahagi pa sa magagandang plano pa at layunin ng ating Panginoon Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, mga kaibigan sa ating Panginoon, isang dakilang oportunidad ang sinasaad ng banal na kasulatan. Dapat ma-involve po tayo doon, makasama tayo doon. Dahil ito ang pinakang layunin ng ating Panginoon Diyos kung bakit tayo naririto sa ibabaw ng lupa. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kalwalatian, magpakailan-kailanman, sa ngalan ng Panginoong Hesus. If my people